I know what drugs can do to people. Kaya nung sinabi nga na ang dami kong kakilala ng mga drug addict na nagbago. Because they know hindi sila sasantuhin ng gobyerno. Manlabang ka, deadball ka. Simple as that. Binigyan kayo ng panahon magbago. Ako, sabi nga nila, iba kasi hindi kayo nawala ng pamilya kaya nasasabi nyo yan. Ang tanong po ba, addict po ba? Kasi nga, ang pinagtataka ko lang, lalo na sa Human Rights Commission natin, masyado kayo nakafocus dun sa perpetrator eh. Pero yung mga biktima, hindi nyo binibigyan ng attention. Masyado, sa totoo lang. And now, that old man now is in The Hague. He's 81. Utang yun ng ICC yan. Isa pa yan. Ang bilis-bilis yung pumasok sa mga ganyang klase ng mga international kuno-kuno na ganyan. Hindi nyo isipin na in a way, you're giving up a certain part of our sovereignty pagdating sa ganyan. Ngayon, napakadali. Kita nyo si Bato, uhulihin na lang na gano'n. Hindi man lang dumaan sa local courts. Wala nagdi-discuss nung, ay naku, mahirap na. I'm not a lawyer, but I read. I try to learn as much as I can. Para sabi ko nga, if somebody will talk to me or try to discuss things with me, at least may bala ako. That's why, kaya kesa sa tsaka sa'yo, Joey, dami ko natututunan. At totoo lang, ang dami ko natututunan sa inyo. Yung latter part ng panahon ni Senior noon, ni Marcos noon, kasi yun yung nakamula, yung meron na akong muwang noon eh, noong time na yun eh. Sabihin ko, kukumpara ko sa nangyari dito sa anak niya, mas masahol tong anak niya. Pagdating sa Lakawan, napakasahol ang nangyari na ka. We're talking about trillions dito na, hindi na billions eh. Trillion na nawala. At ngayon lang ako nakakita. Kahit na nung panahon ni Marcos, hindi ko nakita. Maliban na lang nung umalis sila, nung pinatalsik sila sa Malacanang when they arrived in Hawaii and the US government made an inventory of what they brought with them. Doon lang ko nakita, talaga nga ba't ang dami ng ganitong yaman nito Marcos. But this time, it's different eh. Kasi may kita mo, may mga picture ng mali-maletang pera, may tambak na pera na nasa lamesa, na libo-libo. Sabi ko, ang sakit nito. Ang sakit nito. Ang dami naghihirap na tao kayo. Ano yun? Anong klase engineer yun? Naka SUV na Lambo, na Lamborghini? Wow! Ang tindi nyo. Paano kayo nagkaroon ng ganyan? Wala ba kayong auditing? Wala ba kayong lifestyle check? Dapat yan, mandatory yan eh. Ano hostile witness? Magwawala yung witness. Charot. Hindi, parang ano ba to mga terminologies na to? So yun pala, okay. Kasi sabi ni Joel Chua na hindi daw bababa sa 4. Ang hostile yung witness? Hostile witness nila. So hindi sila sure kung magiging favorable sa kanila o hindi. That's why. Iba din sa tip talaga. Mas maganda ngayon kasi magkakaroon ng... Bakit sila ang nagsasabi na hostile yung witnesses? Exactly. Di ba dapat ang ano man yan, ang court magsabi, is this... I'm not sure. Yun na nga yung sabi kanina, parang kinlarify na yung court yung mag-determine if he or she is going to be a hostile witness or not. Tapos parang sabi ni Chua kanina na, parang, I think we have 3 or 4. So, ganun sila. Meron daw silang 3 or 4 na hostile witness? So, hindi ibig sabihin, yun yung mga witnesses na yun na hindi sila sure kung makikiko-operate sa kanila o hindi? Yes. So, given that, sino kayang tatawagin nila? I remember the late Senator Miriam Defensor Santiago taught the prosecution team how to present their witness as hostile witness. So I think they're going to do the same. Kasi di man daw pwede na sabihin ang tawag dito, sabi ni Baligtad Joey. Bakit baliktad? Tama, may sinabi ni Joey. Hindi. Baka ang gusto nilang tawagin, may witnesses, meaning may witness sila na bumaligtad. Hindi, yun nga. So, bumaliktad sa cause nila?
Oo, bumaligtad sa cause nila. Kaya hostile sa kanila. So, tatawagin pa ba nila or will they present that witness still? Well, at the end of the day, hindi naman natin problema yun. Problema nila yun eh. Ayun. Yan, kasi nagpa-impeachment kayo, panindigan nyo yan. You provide pieces of evidence. Oo. Ayun. Baka from Sarah's camp na bumaligtad. Okay. So they are referring. Okay. So ang tatawagin nila is hindi, teka, paano nila alam na witnesses yun nila sa kampo nila Inday Sara yun? Na malalaman man yan pag Parang ito naman they are getting ahead of themselves kasi kung ang minimin nila is merong witnesses si Inday Sara na magiging detrimental kay Inday Sara at peacocking lang yan ang pangalan nito, alam ko na, nagets ko na. Oo. Baka tama ka, Joey. Aminin nila, merong witnesses, itong sila Inday, na ang akala nila Inday is going to be favorable to them, pero mas magiging pabor sa kanila. Baka yun ang minimin nila. I think if yun yung minimin nila, they are trying to make yabang lang. Nagpipikaking lang yon na parang, hindi, yung mga witnesses ni Inday sa amin babaligtad. Sa amin kakampi, parang ganon. Nagyayabang lang yan. Kasi unang-una, paano nyo alam? Wala pang pre-trial eh. Hindi nyo pa nga alam kung sino listahan ng mga witnesses ni La Inday eh. Diba? Ayun. Gema lang yan sila, Joey. Gema lang yan. Nagje-gema lang yan at saka, Chihuahua. yan ang style nilang, yan yung style ng mga mayayabang na walang alam. Babaliktad. Bakit alam niyo na ba kung sino ba yung witnesses nila Inday? Ulol. Like, did they present na ba? Wala pa kang pre-trial. Diba? Wala pa kang pre-trial. Nandun pa lang kayo sa pleading moment pa lang eh. Ayan. Yeah. Or I think they're trying to say na parang, may mga kami. Para yung conditioning ng public. Because they always, ito lang kasi sila, yung parang lagi nilang inaano yung temperature ng public kung ano ba yung magiging reaction towards VP Sara kahit wala pa. So, I mean. Yes, bluff lang yan ni Chua. Hindi siya in the position to know. 'Di ba? Hindi siya competent to say something like that. How would you know? Alam niyo na ba kung ilan yung witnesses ni Inday? 'Di ba? Etchos lang yan. Alam nila kasi yung mga tao, kumbaga, parang malilito sa ganon. So, kumbaga, gusto lang nila nakampihan sila na parang, wow, mukhang confident si Chihuahua. Mukhang kayang-kaya nila tong kaso ni Inday. Yung mga ganon, peacocking lang yan. Yeah, I guess because he's saying na parang, hindi kami bababa sa 3 or 4. Yung mga ganon. Kaya napaisip ako, sabi, sino ba tong mga to? Takina witnesses nyo nga naging hostile eh. Hindi na pinatawag. After pilot episode, hindi na nag-ano eh. Oo. Yung si Madriaga, di man pumabor sa inyo yung mga pinagsasabi ni Madriaga. Di ba? AMLC, tinawag niya, di rin pumabor sa inyo yung mga pinagsasabi ng AMLC. Di ba? Tinawag niya yung BIR o ayaw ipa-disclose ng BIR yung, di ba? Kayo merong problema sa mga witnesses ninyo. Ayun. Anyway, Manang Niyo, anything else para mapagsalitaan na natin si Marcelo Regala? Ayun lang. Thank you so much na nakapag-usap din ulit at na-share yung saloobin. Basta laban lang and let's hope for the best and pray. Thank you, Manang Niyo. Maraming salamat. Laban, madam. Yes, thanks for Alvin. Hi. Hello, ma'am. Bye, Sans. Thank you. Uunahin ata nila yung death threat article para daw one bug shot kagad. Kaso nga lang sa totoo lang, if you are going to examine the threat that they are saying na threat, hindi naman siya threat eh. It's the golden rule basically. Conditional statement. It is
ano siya, no, if you're going to look at the essence of the statement is the golden rule. Do not do to others what do you not want others to do unto you. Correct. Diba? Alvin, babatukan kita. Ay, nako, Alvin. Ay, nako, Joey, pag babatukan mo ko, babatukan din kita. Huwag mo naman Exactly. matukan. Yan yun. Matukan si Alvin. Diba? Kasi How do you resolve that? Diba? Wag tayong magbatukan para walang mabatukan. Joey, sabi ni Adjo, that's the heaviest article daw na sa Arlt against VP Inday. Sabi ko, paano kaya nila yan ibibilog sa utak ng mga tao na that's exactly a plain simple explanation, Joey, kung ano yung sinabi ni VP. Exactly. And ngayon, kung kunwari, bawal na pala yung golden rule, edi patanggal nyo yung golden rule sa lahat ng classroom sa buong Pilipinas. Kasi nung grade 1 ako, lahat ng classroom ko, merong golden rule. Nakapaskil, di ba yan? Sa from grade 1 to grade 6? Diba? Grade 1 to grade 6. Dapat pagbawal nyo lang ang golden rule. Diba? Kasi bawal pala. Bawal pala pagka sinabi pala sa akin ni Alvin na, ay nako Joey, sabunutan kita dyan. Sasagot ako, ay nako, pag sinabutan mo ako Alvin, sasabunutan din kita. Correct. Actually, yan talaga yung essence ng statement ni VP. That's the essence of that's the essence of what VP said. Diba? How can that be a threat if it's going to deter mad actions? If it's going to deter doing something bad to other person, how can that be how can that be culpable? How can that be criminal? Diba? Where's the crime there, Joey, kung conditional naman yung sinabi? Hindi mo ako sinabunutan, hindi kita sinabunutan, hindi mo din ako sinabunutan. That's basically walang mangyayari sakitan. What's the crime there? Diba? Walang mangyayaring sakitan dito. O, sampalin mo ko, sige, sampalin kita. Hampas ko sa'yo itong surfboard ko, sige, hampas ko rin sa'yo yung surfboard ko. Diba? Ngayon, kung ayaw mong mahampas, huwag kang manghampas. Diba? That's basically the golden rule. So, ngayon, anong problema nyo dyan? Ngayon, are you saying na kailangan iban na natin ang golden rule mula apari hanggang hulo? Kasi ito ay isang threat na nakakatakot? Diba? Tinuturo nga natin yan mula sa elementary, sa kinder, hanggang gumraduate sila ng elementary. Pagkatapos ngayon, biglang criminal na palang magganon. Diba? Ayun. Anyway, hello Marcelo Regala. Tulog na yata si Sir. Ay, nakatulog na yata. Sir? Hello, Sir. Nakamute ka, Sir. Nakamute ka. Baka nakamute ka pa, Sir. Sir, maayong gabi, Sir. Ayan. Maayong gabi. Hello, can you hear me? Ayan, dinig ka na namin. Can you hear me now? Yes, we can hear you now. Ayan, hello po. Ay, nawawala ka, Sir. Ayan, you're back. Yung microphone mo, it goes on and off. Yes, naririnig ka na namin ngayon. Ayan. Ayan, okay na? Okay na, Sir. Bedroom voice na si Sir. Ayan. Dinig ka na namin. Inayos ko lang. Ako lang mabibigay lang kasi ako ng opinion lang. Kasi I'm gonna speak from the point of view of a father. Kasi ako, kabang-kaba na ako sa nangyayari. Kasi ang para sa akin is what kind of a country na iiwan natin sa mga anak natin sa nangyayari. I mean, all these things. Yung mga anak ko kasi, I'm encouraging them to ask questions. Kung ano yung napapanood nila sa news, kung meron sila mga tanong, as much as possible, as the best way I can, I will answer them. And I strongly encourage them to be aware of what's going on. Kasi nakikita ko kasi talaga, katulad nung sinabi ko, I don't know if you remember this, Joey, before, when I called in before, sabi ko na binobobo tayo ng sistema. Talagang binobobo tayo ng sistema. The system that's going on, talaga it's structured na bobohin tayo. Ito mga nangyayari, mga nasa social media, yung mga nagko-comment ng ganito, ganyan, these are just noise. Noise lang yan.
if these people are talking about something else and not really targeting the issue, it's just noise. Kaya sabi ko sa mga anak ko, learn to filter it. Kung ano yung significant na yun ang pag-aralan natin, yun ang pag-usapan natin. Kasi na-alarma lang kasi ako dahil iba hindi napapansin yung nangyayari. Napakabilis nila magbigay ng opinion, napakabilis nila magbigay ng comment na, bobo ka, ganito kasi naniniwala kay ganito, supporter ka ng ganito, bobo ka, Kung lahat tayo magtatawagan ng bobo, sino pa matalino? Kaya tayo nananakawan eh. We keep on calling each other bobo, yung mga siraulo, ayun, nagnanakaw. Hindi niyo ba napapansin? Sabi ko nga sa mga anak ko, look, ang pinag-uusapan ngayon, impeachment. Pero tignan nyo nangyayari, mayroong krisis. Tumataas ang presyo ng bilang. Ngayon, tataas naman ang presyo ng bigas. Ang taas ng presyo ng fuel. Tapos ang mga magnanakaw nandyan lang. And those people na inaasahan natin that's going to make a lot of noise about it, hindi, wala sila eh. They're quiet. They're so focused on this impeachment na sabi ko nga sa mga anak ko, tinanong ako ng isang anak ko, Dad, ano ba yung impeachment? Well, impeachment is a process yung para paalisin sa pwesto yung isang impeachable official. Like for example, the president, the vice president, or yung Supreme Court Justice. Pero that's a political process. And explain ko sa kanila, it's not a judicial process, it's a political process. Kaya nga hindi dapat ito basta-basta ginagawa. Kaya ako to sa impeachment na to, sayang lang ng oras ng tao dito para sa akin. Kasi kahit anong mangyari kasi dyan, it's gonna be about numbers, it's about politics, it's just about yung opinion nila doon sa kalaban nila sa politika. It's about vested interest. Kaya nga mga politiko yung mga yan eh. Kaya nga politicians sila, they're involved in this political process na sayang na yung pera ng taong bayan na hindi naman dapat natin pagkasayahan ng panahon dahil ang daming problema. We are at the brink of war. Kinukondisyon na tayo yung mga nangyayari na ginagawa ng mga, anong sinabi mismo ni Bronner? Yung ginagawa nilang balikatan na yan, it's an exercise, a rehearsal in the defense of the Philippines. For what? Kasi, katulad yung sinasabi, pinag-usapan nyo kanina, yung feudalism na yan, ang ating pong gobyerno, yung mga nakaupo ngayon sa gobyerno are just vassals ng kanilang hari dyan sa Amerika. Ayan na nangyayari. Kinukondisyon na po tayo. Please naman, huwag na tayo masyado. Let's ignore the noise. Focus on the real issues. Sabi ko nga sa mga anak ko dahil ang bayaw ko may cancer. Kulang na lang mamalimos yan sa PGH. Sabi ko gusto niyo malaman kung ano talagang problema ng bansa. Go to the public hospitals. Go to the public hospitals, see what's going on. Tignan niyo yung mga tao na naghihintay na mabigyan lang ng atensyon, ng kagalingan. Pinagsusupladahan pa minsan ng mga tao doon. Yan ang tignan ninyo. Tignan niyo yung mga refrigerator ninyo. May mga laman pa ba? O meron pa ba tayong mga refrigerator? Tignan niyo yung bill niyo sa kuryente. Yan ang dapat natin fino-focus. Yung mga noise na yan na nasa gilid-gilid, huwag nyo nang pansinin kasi yan ang gusto ng mga magnanakaw. Na maging busy kayo, yung attention ninyo nakafocus sa mga walang katuturang bagay while they slowly fleeces you, ninanakawang kayo, yan ang nangyayari. Kailan po kaya tayo matututo? I've been through so many presidents na. And believe me, I'm not a Duterte supporter, like I've said before. I did not vote for Digong. But I will go by the numbers. I'd much rather go by the numbers. And hindi porkit sinabi kong, magaling si Duterte compared to the other president. Yes, mas magaling siya sa ibang presidente. Because the number shows it. May data eh. May proof eh. May proof. Yun lang sa PGH. Example ko na lang, 100 million per month. That's unheard of. Mm-hmm. Sa PGH, that's unheard of. Ang sabi ko nga noon before all this, sabi ko, kung meron ako ibobotong presidente,
ang iboboto kong presidente siguro yung magbibigay ng yung sa public health, bibigyan ng attention. Pero hindi na masyado, hindi ko naboto si Duterte, but he made yung Philippine Health Insurance System. Nagkaroon nga lang siguro ng COVID kaya hindi napondohan ng tama. Pero maganda yan. Maganda siya. Sino binoto Kumbaga, mo ng Marcelo? Di ko na sabihin, nakikinig ako. Alam mo, mahirap ngayon dito pag sinabi mo. Pamayaan yung mga kaibigan ko sa Bimbo because I have two friends na nag-away dyan. Kasi yung isa voted for the pink and the other one voted for the green. Ngayon hindi na sila nag-uusap. Noong 2016. Ayoko pa rin sabihin. Kasi may mga kaibigan talaga. Binay, Grace po. Mar, Grace po. Miriam na lang para safe. O kaso binoto ko na siya before nung kasi Ramos kalaban niya. Ang feeling ko binoto ko si Grace po. Hindi. Si Tire Black binoto ko. Ay, si Binay. Kasi nakikita ko yung Makati Nakikita ko yung Makati at that time Kasi saan ko ibabasa yung boto ko? Nakikita ko yung Makati. Meron ako mga kaibigan, mga kamag-anak na libre sa hospitalization, libre school supplies. Di ba? So, ko binasa yun. If this guy can do that, kung hindi tumakbo si Duterte, si Binay mananalo. Oo, si Binay yung mananalo dyan Kaya nga after the elections, doon ko na-realize sabi ko, sino kaya ang PR team nitong Duterte na to? This guy came out of nowhere. To be honest, really. Binay talaga ang humahataw nun And kaya sila lahat nun, ang tira nila kay Binay If I remember correctly, ang kandidato ng PDP nun, si Dino. If I'm not mistaken, Dino. Ang talagang kandidato ng PDP noon for president, hindi si Duterte. Kumbaga replacement candidate lang si Digong if I'm not mistaken. Yeah, Replacement si candidate yan. Kaya nga sabi ko kaya nung pumasok si Duterte naubos. They were waiting for him to decide. Kasi parang hindi pa siya fully convinced then to decide. So the support... Pero ang galing ng timing, di ba? The support core of PRRD forwarded a candidate that can be replaced due to the rules sa COMELEC na pwede ka naman mag-replace ng basta kapartido. Pero ganun. Kaya nga ako, habi ko, I'll just go by the numbers kung ano yung ginawa ng tao. Saan ba nila tinitira sa Digong? Dahil doon sa drug war? Kaya nga sabi ko isa pa yan. Sabi ko sa anak ko, yung panganay ko, sabi dito, libo-libo. Napansin niya bakit yung nasa sa Hague, ilan lang yung kasong pinasok, yung isa kaso na pinasok nila na napatay daw ng drug war, samantalang sinasabi na libo-libo daw, umabot pa from 16 to 30,000. Sabi ko, anak, napakalaking kalokohan yan. I don't think that the Filipino people will allow that thing to happen. Na ganong kaigsing panahon, there will be 16 to 30,000 people to die or murdered. Hindi ganong katanga ang Pilipino. I still believe in the Filipino. Pag nakakita na yan ng ganyan, hindi ba sa mananahimik yan? So, totoo lang. I grew up in a place na nung araw, nung panahon ng martial law, was considered the drug capital of Metro Manila. I know what drugs can do to people. Kaya nung sinabi ang dami kong kakilala ng mga drug addict na nagbago. Because they know hindi sila sasantuhin ng gobyerno. Manlabang ka, deadball ka. Simple as that. Binigyan kayo ng panahon magbago. Ako, sabi nga nila, iba kasi hindi kayo nawalan ng pamilya kaya nasasabi nyo yan Ang tanong po ba, addict po ba? Kasi nga, ang pinagtataka ko lang, lalo na sa Human Rights Commission natin, masyado kayo nakafocus dun sa perpetrator Pero yung mga biktima, hindi nyo binibigyan ng attention. Masyado, sa totoo lang. And now, that old man now is in The Hague. He's 81. Utang yan ng ICC yan. Isa pa yan. Ang bilis-bilis yung pumasok sa mga ganyang klase ng mga international kuno-kuno na ganyan. Hindi nyo isipin na in a way, you're giving up a certain part of our sovereignty pagdating sa ganyan.
Ngayon, napakadali. Kita nyo si Bato, huhulihin na lang na gano'n. Hindi man lang dumaan sa local courts. Wala nagdi-discuss nung, ay naku, mahirap na. I'm not a lawyer, but I read. I try to learn as much as I can. Para sabi ko nga, if somebody will talk to me or try to discuss things with me, at least may bala ako. That's why, kaya kesa sa tsaka sa'yo, Joey, dami ko natututunan. At totoo lang, ang dami ko natututunan sa inyo. Kaya sabi ko nga, iba lang ngayon eh. Masasabi ko siguro yung latter part nung panahon ni senior ni Marcos noon, kasi yun yung nakamula, yung meron na akong muwang noon nung time na yun eh. Sabihin ko, kukumpara ko sa nangyari dito sa anak niya, mas masahol tong anak niya. Pagdating sa Nakawan, napakasahol ang nangyari na we're talking about trillions dito na, hindi na billions eh. Trillion na nawala. At ngayon lang ako nakakita. Kahit na nung panahon ni Marcos, hindi ko nakita. Maliban na lang nung umalis sila, nung pinatalsik sila sa Malacanang when they arrived in Hawaii and the US government made an inventory of what they brought with them. Doon lang ko nakita, talaga nga ba't ang dami ng ganitong yaman nito Marcos. But this time, it's different eh. Kasi may kita mo, may mga picture ng mali-maletang pera, may isang tambak na pera na nasa lamesa, na libo-libo. Sabi ko, ang sakit nito. Ang sakit nito. Ang dami naghihirap na tao kayo. Ano yun? Anong klase engineer yun? Naka SUV na Lamborghini? Wow! Ang tindi nyo. Paano kayo nagkaroon ng ganyan? Wala ba kayong auditing? Wala ba kayong lifestyle check? Dapat yan mandatory yan eh. Sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kaya nga kasi yung sinasabi kanina ni Alvin pagdating sa mga European leaders, sa mga European politics. I forgot ano ba yung country dati na yung nasa parliament nila walang sweldo. I forgot kung anong country na. Kasi Europe din yan eh. But it's different. Wala pa tayo doon. I don't think that we will reach that kind of stage in the nearest future. Masyado kasing malalim ang ugat ng ganitong klaseng politika sa atin. Very feudal pa tayo eh. Masyadong malalim eh. Masyadong malalim. Not in the nearest future. Pero kasi si SAS nasa China. Di ba parang noon iniinsulto natin ng mga Chinese. Sabi ko nga sa anak ko, a few decades ago, ang China puro bisikleta. Look at them now. May pinanood ako sa anak ko. Yung race ng mga robots, ng mga AI robots. Grabe na yung nila, yung mga robots nila. Grabe. In just a few decades from bicycles to robots that independently tumatakbo. Autonomous na. And these are the Chinese na iniinsulto natin nung araw. Look at them now. Sa tingin nyo, America will give us that same kind of technology? Kaya nga naniniwala ako sinasabi ni Digong. Tama naman, it's a practical, real, yung foreign policy niya na bakit ako makikipagsundo muna sa isang, kumbaga, isang bahay na napakalayo sa akin samantalang ito, kapitbahay ko lang, nasa tawid lang. Kumbaga, I'll make sure na maganda muna yung relasyon ko doon sa katabi ko kaysa doon sa napakalayo. And besides, sabi ko nga magtapatan tayo. Believe me, on a day-to-day basis, there is something on you na made in China. Can the Chinese say the same thing, that there's something on me, on my day-to-day life na meron akong sinusot na made in the Philippines? We cannot compete with the Chinese, but at least we can be friendly with them, at least gain something from them, the technology. No? Nandiyan lang, kaya nga si Sas, nandiyan nag-aaral. Nandiyan siya nagtatrabaho. Kasi meron tayong matututunan. Marcelo, merong yung Philippine Chamber of Commerce was interviewed in Billionario. Tapos sabi niya, sabi niya parang why everyone is not, why no one is talking about our economic indicators are down. Yes. By the way I think 2 or 3 points lower yung GDP growth natin from the forecasted.
And that is a huge, that is a huge underperformance. In fact, yung Eh wala, underperformance, walang ano yan, una, uh, wala investor confidence. Kurap ang gobyerno mo eh. Paano magkakaroon ng confidence sa mga investors sa'yo? Paano may papasok mag-invest dito? ang point nga is that there are real numbers here that we are Yes. underperforming under this BBM administration. But the Pinks, the anti-Dutertes, you are all concerned about Inday Sara. You are all concerned about 2028. You're not seeing Yes. it differently, but it really goes, yung trajectory ng lahat ng ginagawa nyo really points to that, to 2028. It really points to power grab. Gusto nyo kayo naman. 'Di ba? Gusto nyo kayo naman ang magnakaw. So, if you truly, and those who are listening here, yung mga, and tell this to your children, tell your children, our economic indicators are all down. Yes. And why anti-Dutertes are not concerned about it? Kasi kami na from different spectrum, the reason why we were opposing this administration is because we warned about it, that our economy is going to suffer because of the bad policies. Kaya nga sabi ko nga mga anak ko learn to look at the numbers. Support an idea na sinasabi na focus sa taong bayan. Ayan, katulad yan. Hindi lang down ng stock market. Pag down ng stock market, tapos naman nagtataasan lahat ng bilihin, lahat ng serbisyo tumataas. Sabi ko nga sa mga anak ko, last year magkano yung binibili ninyong soft drinks, ngayon magkano na. Lahat tumataas. Kaya nga sabi ko, itong gobyerno na to, ayoko mang gamitin yung word niya, pero when it comes to governance, yung nakaupo, lalo na yung presidente, bobo. Sa bagay, ano bang alam niyan? Ako, lumaki ako, alam ko, knowing kung sino si Bongbong. Yung panahon ni Marcos na nakaupo yan, may binigay bang pwesto dyan kay Bongbong? Try to recall. Sino palaging binibigyan ng pwesto? Si Amy. Kabataang barangay, di ba? Meron pa yung mga show, yung Kaluskus-Musmos, yung Kulit Bulilit. Lahat yan, si Amy ang nasa head niyan. Kasi yung mga crony nila, mga Benedicto noon, hawak yung RPN, yung Channel 2 na naging BBC to noong araw. So lahat yan. Kaya nga sabi ko sa mga anak ko, learn. Kaya kayo mga manggulang dyan, lalo na kayo mga tatay, learn to tell your children to look up and look forward. Kasi ngayon ang mga bata, lahat nakabow down na. And they're not bowing to God. They're bowing and they're looking at the world through a virtual screen. Iyan ang mundo nila ngayon. Maging mahigpit kayo. Learn to tell your children to value their existence, to value relationships, to celebrate their humanity. I-celebrate nila na they exist. At sabihin nyo sa kanila yung value ng human touch, ng human relation, na nakikipaglaro ka na nasa arawan kayo na naghahabulan. Na kami noon, nung panahon ko. Actually, alam mo, Sir Marcelo, ang pinaka-importante, learn to serve your community and learn to liberate your mind from amo mentality. Wala tayong amo. Ang amo natin, pamilya natin, pagka-Pilipino natin. Diba? Ayun nga sabi ko sa kanila Kasi tayo... Buti pa ito si Sir Marcelo. Very talaga impactful yung mga statements niya kasi nawawala na itong mga point of views at values na ito sa ating societies kasi nga parang kinain na tayo ng technology or whatnot. Nawala na talaga yung mga prinsipyong ganyan. Kasi kami noon, we wish na it's going to be a little bit easier for us. Kasi noong araw, pag kami magre-research, kung wala doon sa library namin, we have to go to other library. Like for example, the National Library or nung araw yung Thomas Jefferson Library dyan sa Makati to do our research nung meron kami mga projects or mga papers na dapat gawin sa school. Kaya sabi sana there's an easier way na dumating na itong Google, itong
Wow, Mm. grabe, ganito pala mag-accelerate ang technology. Yung mga bata, they just need to type in and all of a sudden, lahat ng answer nandyan na. Madalas ko sabihin sa mga ko, alam niyo problema sa inyo minsan, wala na kay critical thinking. It seems like everything na kapag may kailangan kayo, may google nyo na lang. Sabi ko, i-value nyo naman yung ano nyo, yung mga kamay ninyo, yung mga paa ninyo. Madungisan naman kayo. Nung araw, sabi sa amin, uy, pumasok na kayo, gabi na. Dito kayo sa loob ng bahay. Ngayon, gustong-gusto ko sabihin sa anak ko, lumabas nga kayo ng bahay, maglaro kayo, magdungis Pero- kayo, please. Pero I must also press on the point that technology also helped us advance our intelligence na in the way na parang In terms of probably in gathering information, no, lalo na yung mga pertinent talaga sa araw-araw na buhay natin. Pero at the same time, lalo na sa kasi like for example, ako, kayo na mga nasa generation nyo ngayon, kasi nakita niyo yung introduction nitong technology na to eh. So kumbaga nakita niyo yung when this technology was still kumbaga on the rise pa lang. So you appreciate it. Pero kasi itong mga batang ito nabuhay na ngayon sa generation na nandyan na yung AI. Na kumbaga sa kanila ang appreciation nila nandyan na. And it makes them lazy. It made them lazy to be honest. Mga kabat and also at the same time, ang napapansin ko, how will this nation progress when I see fathers like myself? Fathers probably mga kaopisina ko in their 30s, in mga pumapalo na rin ng 40s, naglalaro pa ng video game. My God. Sabi ko, ano nangyayari? Kapag kayo, naka-break time kayo, ang ginagawa nyo, naglalaro kayo ng video game. Tapos mayroon pa akong kumari pala, na nirereklamo yung asawa niya, na minsan daw, naglalaro lang ng video game, magdamag, nag-aaway na sa. Sabi ko, baka nagsusugal pa yun, baka nag-online sa ganun. Yun na nga eh. Baka Yun na nga eh. Kasi, kaya nga, everything is so, everything is so, meron ako mga nakakatabi niyan sa MRT, sa LRT. Yan, naglalaro yun. Sabi ko, ano ba yan? Yung pala yun, yung scatter. Ako kasi, lumaki ako na, nung from high school, naka-Walkman. Alam niyo mga Walkman na pambibigat noon. So yung habit na yan, dala ko hanggang ngayon. Kaya ako, yung cellphone ko, hindi ko tinitignan. I just listen to music. Yun ang gamit ng cellphone para sa akin. Pero ngayon, it seems like everybody automatic. Once they sit their ass sa upuan ng mga sasakyan, automatic yan, lalabas sa telepono. And then, nakabow down na. Yun ang mga sinasabi ko nga na too much noise, too much senseless and useless activities. Kaya yan, nananakawan tayo. Wala tayong kamuhang-muhang. Yung pala, billion, trillion na yung nilalakaw sa atin. And yet, di ba parang deafening yung silence? Yeah. Parang ang tahimik. Ninanakawan na tayo ng ganyan kalaki, tahimik pa din tayo. I'm not advocating for anything na Pero katulad nga nung kinoment ko kanina, kasi nababanggit yun sa Europe, yung dyan lalo na sa Netherlands. Yung mga countries na yan, the Netherlands, Germany, England, Spain, all of these countries has to go through hell para ma-realize na, hey, you are doing something wrong. Talagang dumanak ang tugo ng sarili nilang kababayan before those things happen. Kaya ganun siguro sila nakikita. Ako naman, ayoko naman siguro dumating sa ganoon na estado na tayo mismo magpapatay lang just to learn our lesson. Pero ang gusto ko sana ma-realize ng mga government officials, be afraid at the sight of blood, especially your own. Kasi pag ang mga tao nagalit na sa inyo, believe me, the people will not care where you are. Baka mamaya pati mga ang problem kasi hindi nagagalit ang tao eh. Sa totoo lang. Alam mo, may di ba ano kasabihan? Hope springs eternal and then patience grows thin. Tayo mali eh. Sa Pilipino parang baligtan eh. Ang patience natin is eternal eh. Ang hope natin napaka-iksi, napakanipis ng hope natin. Abaan pa natin yung hope natin, pero yung pasensya natin, pwede ba nipisan na natin? Ilang gobyerno na yan. Kaya nga po, lalo na yung mga dilawan na yan, wina-warningan ko na kayo, look at the history ng mga dilawan na yan. Sabi ko nga,
magalit na magalit sa akin, Benigno Aquino is not a hero in my book. Kasi para sa akin, he's a person na was shoved down our throats na buhay nating hero. Tanungin ko kayo mga dilawan, tanungin nyo, ito correct me if I'm wrong, lalo na si Sas kung nakikinig pa. Is there somebody na nakaalyado ni Cory Aquino nung araw that said categorically, sinabi na si Marcos ang nagpapatay diyang kay Ninoy? Can you even recall someone? Nakakampi ni Cory Aquino yan, sila Sagisag, sila Alvarez, sila Manglapus, sila Maceda, sila Jokno, ng tatay nitong ni Chel, sila Tanyada. Have they ever said, or it came out of their mouths, na si Marcos ang mastermind na nagpapatay kay Nino? I don't recall anybody saying that. But there were two presidents na nanay. Sinabi niya. Tapos kinausap niya si Bongbong, in-interview niya si Bongbong. Kaya nga ginagawa tayong gagot mga bobo eh. Nung namatay sino ba yung dumalaw pa tong anak ni Cory, nakipagbeso-beso pa kay Amy kasi yata magkaklase sa school yan before. So kumbaga nga sabi ko sa inyo, itong mga politiko na to, karamihan dito lalo na mga elite. Ano yan eh, magkakamag-anak yan eh. Yung Araneta, yung asawa ngayon ng presidente na to. Mga kamag-anak yan ng mga Aquino eh. May link sila. Kaya nga galit na galit sila kay Duterte. At sa nakikita ko lang, sa napapansin ko, kasi nga katulad ng sabi ko noon, Joey, si Duterte hindi siya elite. Outsider yan, wala yan sa circle. Wala ka sa circle namin. Pagkatapos babanatan mo kami. Kasi pag yung outsider, binanatan, wholesale kayo lahat. Damay-damay kayo. Dahil makikita yung mga connection ninyo eh. Magkakonekta pala kayo. Magkaiba lang kayo ng kulay pero pareho rin naman kayo. You came out of the same shitball, kaya alam ng mga Duterte yan. Huwag na kayo magpaloko. Hindi ko sinasabi, I am coming from a place of experience na pinagdaanan ko yung gobyerno na yan. Both Marcos, both Aquino. Napagdaanan ko yan. Nung araw, read your history. Galunggong, ginamit pa nga sa kampanya nung araw yung galunggong. Yung presyo ng galunggong na yan eh. Naging mabuti ba yung buhay ng tao nung panahon ni Cory Aquino? Sabi nga nung araw eh, nung kay Marcos daw, meron tayong presidenteng diktador. Nung mumupo si Cory, nagkaroon tayo ng presidenteng dinidiktahan. Kaya nga, read your history. Please go. Kaya nga, encourage yung mga anak ninyong magbasa. Lalo na, sabi nga ni Alvin, meron na access sa information. That's all I'm asking my children. Yes. At this point kasi that's really what we can do eh. I mean, yan lang talaga yung pwede natin gawin na sa comfort ng mga bahay natin na we have to really sit down and talk to our loved ones, to our friends, to our relatives to really explain to them the real situation. Ako bothered ako dun sa eto yung badge dyan. If your children would believe Vice Ganda and would allow themselves to be taught by Vice Ganda pagdating sa politics nila, tell them something is seriously wrong with them. Hindi ba kasi pagdating kay Vice Ganda, magtuturo sa'yo about politics or si Kim Cho, something is seriously wrong. Si Kim Cho na memorize niya lang, yung Psalm 3:16. Wala. Ayun ako. Pagdating sa buti na lang hindi nanonood yung mga anak ko, they don't watch yung sila Vice Ganda o ano. Saka ayoko mang-insulto ng tao. I don't want to make any negative comments, but I'd rather have people like you, Joey, and Sas, si Alvin na si Alvin, lalo na si Alvin, first hand yan eh, nakakausap niyan si VP may access. So kumbaga kayo yung mga tao na nakikita ko na si Sas, panahon pa ni Duterte yan, nakikinig na ako sa kanya eh. So kumbaga tapos kayo nakikita ko kayo nasa mga rallies kayo. So kumbaga kayo yung mga tao na you got your hands dirty. Hindi kayo yung mga tipo lang na yung di lang hands kuya ha? Kaya nga eh. Including
ang sinasabi ko nga, if I will listen to someone, I'd rather listen to someone na nandun, na na-experience mismo yon. Kasi it doesn't just give you credibility. Kumbaga, you're passing on something You're passing on first-hand experience na, kaya pag halimbawa nag-research kami, makikita namin, nga, no, nandun sila, no. Nga, no. Yan, si Sas, napanood ko pa yan sa hearing yata, sa the Senate or the Congress, no. Kumbaga, Siya pa yung nag-interview kay BBM. Siya yung nag-throw ng very difficult questions. yes, yes. Oo. Yun na nga Sinagot kasi talaga nga, yan. Teka, kaya nga, ano ang tawag iba dito? na eh. Oo. Ang tawag dito, we have to end the live, no? Kasi mag-aalas 4 na. Pero let's just, parang leave our last messages. On the... Hindi mo naman mag-end. Talaga ba? Aga mo naman Ganado kasi. Aga mo naman magsara. Nag-enjoy pa tayo sa usapan. Ito naman. Kami alas 4 na dito sa Pilipinas, no? Dito mag-alas 10 pa lang. Ito naman, AJ naman ito. Kung kailan napapasarap ang usapan Let's just zero in on the Bakit topic. ang tanda ni Joey, no? Ang tanda nung madaling araw na, tapos sige na yung usapan. Ako, masabi ko, ako ang pinakamatanda sa inyong apat. Grabe sila. Huwag tayong gano'n. Natulog din tayo, guys. Oo. Sabi ni I am invincible ang aga pa. Baka nasa ibang time zone. Hanggang tumilaok yung manok Joey. Yun yung yung benchmark. Hanggang tumilaok yung unang manok dyan sa kapitbahay ninyo. Mga ano pa kasi yan, ang tawag dito, mga mamaya pa out ng mga yan. Grabe, 2,000 pa yung nanonood. Oh, grabe. Power na power. Tatay Marcelo, kita mo kung kailan yung mga tao gusto, ayaw. Gitera ka talaga, Joey. Kung kailan gusto ng mga tao.